Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Our first topic, itong si Zaldico. Hay nako, nataranta si Zaldico kasi may kumuha ng picture sa kanya na nakita si Zaldico. Finding Zaldico. Nako, nakita na kung saan si Zaldico. I think si Zaldico ay nagtatago. Ito yung latest picture ni Zaldico. O, kita nyo, no? Akala natin may sakit sa puso. Akala natin bumaba ang BP. At kailangan talagang magpa-doktor sa ibang bansa. Bakit para ang healthy ni Zaldico? Nako kabebe, niloloko-loko lang tayo ng mga taong ito, no? After na magnakaw ng bilyones sa Pilipinas, umalis, nagtago, nag-resign. Ngayon ang tanong, pwede niyo bang ipauwi si Zaldico? Hindi. Kung pwede pa sana baka last week pa yan nakauwi na. Hindi nga takot si Zaldico na mag-resign bilang kongreso, representative. Tingnan nyo ngayon, relax sa ibang bansa, nag-enjoy gamit ang pera ng taong bayan. Kita nyo naman, tumaba si Zaldico. Parang walang problema. Nagtatago man lang, pero konti lang yung mga Filipino nakakita sa kanya. Parang bagong buhay niya sa ibang bansa, pero ang ginamit na pera para maging maganda ang buhay niya sa ibang bansa, makapagbili ng mga property sa ibang bansa, galing sa pera natin. Ngayon, may nagawa ba ang gobyerno ni BBM? Kakamping, meron ba? Wala. Yung mga sinisigaw nyong, BBM, ipakulong mo ang mga magnanakaw, may nakulong ba? Wala. Nandito sa Zaldico, ang saya-saya ni Zaldico. Di ba mga kabibig? Alerke naman ito mga kabibig. Tayo lang pinagluloko-loko ba? At ngayon si BBM, sabihin niya, kasalanan ng previous administration ni Duterte kasi may isang proseso si Duterte na kanyang itinakwil or tinanggal para i-check ang mga programa at proyekto ng gobyerno. O ngayon, si Duterte naman ang may kasalanan ng BBM. Hanapin mo si Zaldico. Pauwiin mo si Zaldico. Hindi mo kaya. Bakit sisigaw si Zaldico? Ang bagong chika kabibig, hindi lang si Zaldico ang papanugutin ng gobyerno, pati mga family members, mga relatives ni Zaldico di umano ay tatanggalan ng pera. Hala ka. Sabi ng mga bibwet, mga chikadora, na may nagplano na daw na para daw makauwi si Zaldico ay gigipitin ang pamilya ni Zaldico dito sa Pilipinas. Naku, damay-damay na lahat. Posible naman yung pamilya ni Zaldico ay nag-enjoy din na pera ng taong bayan. Diba? Dapat lang managot sila, Ang problema kung walang konsensya si Zaldico. Wala siyang pakialam sa pamilya nito sa Pilipinas. Wala. Ako hindi effective. Si Zaldico nga wala ngayang konsensya na nagnakaw ng bilyones ng pera ng taong bayan. Makokonsensya kaya yan sa kanyang mga kapamilya nagigipitin ng gobyerno. Hindi makokonsensya kabibig. Walang konsensya mga demonyo. Diba? Si Zaldico, mataba, happy, ang ganda ng skin, brightness. Diba kabibig? Yan ngayon. Enjoy. And speaking of enjoyment, si Sandro Marcos kabibig, hindi nagpapigil talaga si Congressman Sandro Marcos. Sa gitna ng dilubyo ng Pilipinas at issue ng korupsyon sa Pilipinas, nagpa-party sa F1 sa Singapore, sa mga race ba? Car race, F1. Nandun si Sandro Marcos sa Singapore, nag-enjoy. Nag-party. Tingnan mo. Tama ba yan? Tama ba yan? Anak ng presidente, politiko, maraming dilubyo sa Pilipinas, maraming mga flood control project anomalies. Nakuha pa ni Sandro Marcos na magpati-party. Kung ako yung si Sandro Marcos, tutulungan ko ang tatay ko na ma-resolve, mabigyan ng solusyon itong problema sa Pilipinas ngayon.
Hindi sanay sa party-party. Lalo na ngayon na sila ang hawak nila ang gobyerno. Hawak niyo nga ang gobyerno, pero kayo ang pinakaayaw ng mga Pilipino. Sabi nila, pinaka-worst na presidente ever sa Philippines, aside sa ama na si Ferdinand Marcos Sr., itong anak na si Bongbong Marcos. Kasali na ang mga anak din ni Bongbong Marcos. Yung si Sandro, parang walang problema ang Pilipinas. Nagpa-party-party, enjoy-enjoy. Pero sabi ng iba, kabibe, kung mo naman ganun si Sandro, baka pera ni Sandro ang ginamit dyan. Sige nga, pera ni Sandro. Okay, pera ni Sandro. Huwag nating bawalan, mag-enjoy, mag-party. Pero kung ikaw, anak ka ng presidente, alam mo na pwede kang tumulong para malutas ang problema ng Pilipinas, dapat common sense mo na lang, gamitin mo na lang ang konsensya mo, ay wag na lang, hindi ako pupunta ng party ng mga F1 race na yan kasi baka lalong mabash ang tatay ko, ingat na lang tayo. Pero wala enjoy lang siya kasi alam naman niya once in a lifetime. Hindi once in a lifetime, hindi natin alam, baka party every night yan, diba? Super tayo bang mahihirap pa makikita itong mga taong itong mga produktong ito ba? Parang grabe no, wala mga consent. Zaldi ko nag-enjoy. Marcos si Sandro Marcos enjoy pa rin. 'Di ba? So, grabe no, wala mga konsensya. Pero okay lang 'yan. Okay lang yan sa mga Unipink. Bigyan ng time si Sandro mag-relax kasi ang daming problema sa gobyerno. Wow! Sana bigyan lahat ng mga politikong mag-relax at iiwan ang Pilipinas at magparty-party sa ibang bansa. Para naman maramdaman natin kung gaano kagulo ang Pilipinas. Diba? Pero pag si VP Sara pupunta sa ICC, putak ng putak ang mga tao. Pinuntahan ang tatay pinuntahan ang tatay na kulong sa ICC, na detain, kahit walang pangkaso na isampa. Nagkasakit ang tatay, pinuntahan ni Bibi Sara, sariling pera ni Bibi Sara ang ginamit. Nakipagkita sa mga OFW. Sandro, F1, Singapore, enjoy, party. Nako. Yan na nga, sabi ng iba, sana magkasakit din si Sandro. Uy, wag naman pong ganyan. Wag man po. Let's pray na sana healthy sila. Para kung darating man ang karma, ready nilang harapin itong karmang ito. At ito pa, speaking of karma, nako si Martin Romualdez di umano daw ay nagkasakit. Sinugod sa ospital. Sabi ng iba, ano ba, 50-50 na? Kayo naman, wag naman po kayong ganyan. Marami ang nalangin na sana ay makarma si Romualdez, pero sana hinahinay na karma pa. O ito yung video ni Atty. Romina Guanzon. Panoorin mo. May sakit daw si Martin Romualdez, also known as Martin Luther King. Aba, yung lusog-lusog niya Diba, lusog-lusog niya. Paano siya nagkasakit? Nung hindi siya naakusahan dito ng pangungurakot, okay naman siya. Diba? Sarap pa nga ng ngisi-ngisi niya Diba? Paka flex pa siya. Strong pa siya Diba? Tapang mo noon. O ngayon, sumagot ka. Ba't ka nagtatago? Dati, konting lang galit ka na. Takot na takot sila sa'yo. O, yung mga tagapagtanggol mo dyan, ano ba sakit niyan? Ha? Walang gamot sa ganid. At saka, ang galing-galing ng mga doktor dito sa Pilipinas hindi ka kayang gamutin. Oh. Nahihirap yan, Mr. Speaker. Speaker D. Pag binigyan mo yan ng authority to travel, baka masaldi ko ka, hindi na yan babalik. Si Romualdez pa, ang dami kaya siguro pera niyan tinago sa iba-ibang bansa. Pati doon sa mga, alam mo na, yung mga Cayman Islands, ganyan, di ba? Parang hindi naman tayo
sanay dyan. Sanay na tayo dyan, ng mga kurakot sa gobyerno. May mga bank account sa ibang bansa na tinatago pa nga sa hindi nila pangalan. So ngayon, may sakit ka na. Alam mo, Martin Romualdez, yan ang parusa mo at ng anak mo at ng pamilya mo na ngayon ay tinatagurian ka ng ikaw ang pasimuno nitong lahat ng grand corruption sa budget ng bansang Pilipinas. Na ikaw ang mastermind sa lahat ng pahirap sa taong bayan at sa ating bansa. Huwag niyong payagan makaalis yan ng bansa, Speaker D. Walang sakit yan. Managot siya. Umarap siya. Managot siya. Umarap ka, Martin Romualdez. Umarap ka. So yun na nga ang chika. Sana tawag doon, pinagbigyan nila na umalis muna sa bansa. 14 days daw leave. Tapos babalik daw siya sa bansa after 14 days. Sana he will stand on his obligations and promise na babalik siya kasi marami pa siyang dapat sasagutin tungkol sa anomalya sa flood control project. Pero that's their freedom naman di ba? Pero sabi nila, freedom nga sana naglabas ng immigration ban ni Martin Romualdez. Wala pa ang hina. Ngayon nga ang Senate Blue Ribbon Committee suspended pa kasi si Lacson nag-resign as chairman of committee. Paano maging mapanagot yung mga politikong nabunyag ang mga pangalan doon? Itawang-tawa ngayon ang mga politiko. Ano na yan sa Senate Blue Ribbon Committee? Si Lacson nag-resign. Walang talagang mayroon. Goodbye, sorry, Makuleta. Talo ka, Lacson umalis na. Ang balita daw, baka daw si Kiko Pangilinan ang papalit. O di kaya si Bam Aquino. Ay, nako. Meron bang ibubuga? Ay, ewan mga bibig ko. Meron bang ibubuga itong si Bam. Ewan mga bibig ko. Meron ba siyang ibubuga or si Kiko. Ewan mga bibig ko. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Diba? So, ano yung reaction kay Martin Romualdez na di umano ay pupunta sa ibang bansa para magpagamot? Hindi ba pwede dito sa Pilipinas na meron ng mga espesyalista dito? Bakit sa ibang bansa? Baka gayahan niya si Zaldico na magtago-tago the more guilty. Basta magtago ang politiko, guilty. Hindi na uwi si Zaldico kasi takot siya malitsyon. Natural, malitsyon ka talaga dong. Kasi ikaw ang palaging binubunyag na pangalan ng mga tao kasama si Martin Romualdez. Si Martin, parang aalis na din. Baka magtago-tago ito si Martin ba? At hayaan niyang mawala itong istorya tungkol sa flood control project at babalik ulit. Yun ang problema, kabibig. Posible nga ba na maibasura itong flood control project na hearing? Feel ko talaga kabibig to. Parang nawala ng pag-asa ang mga tao. Sabi ng iba, sige, stop nyo yan. Sige, stop nyo ang hearing para malaman nyo kung gaano ka galit na ang mga tao. Yung unang September 21 rally, hindi sila nawagan ng Marcos resign. Baka sa next rally, mananawagan na sila ng Marcos resign. At tingnan natin kung gaano kalakas ang mga Unipink pa, kakamping, iwan ko ang mga pare at kung sino pang mananawagan daw na tapusin na ang korupsyon. Paano matatapos ang korupsyon kung walang makukulong? Diba? So yun lang kabibig ang ating dislebak-lebak for today. As in super duper, ang daming nangyayari sa Pilipinas. Pero si Marcos, anong sinabi niya? Kasalanan ng previous administration kasi may isang proseso na tinanggal nila. Anong proseso? Yung i-check kung meron bang nagawang programa or meron bang talagang project na nagawa ang isang senador, congressman. Dinilit ni Digong, kaya naging rampant itong mga anomalya. Shocked daw. I was shocked. Shocked si BBM. Ba't ka ma-shock, BBM? Ma-shock ka? Kasi madaming mga corruption sa admin mo. Ikaw nga, hindi mo alam. Diba?
proud na proud ka sa zona mo, yung 3,500 nga flood control, pero puro pala ghost project yun, o di kaya, substandard. Ngayon, you want to find tao na i-blame, si Duterte na naman, ay nako, iwan ko, hanggang kailan matapos itong mag-blame yung ka Duterte, pang-apat mo ng taon na uupong presidente, wala ka pa rin nakitang solusyon sa mga problema mo. Ang nakikita mong solusyon sa problema mo, si Duterte lang talaga. Walang ibang pwedeng tawag dito, sasalba sa'yo, sa pangalan mo, para maging malinis ka, kundi dapat idamay ang mga Duterte. Pagmukhaing masama ang mga Duterte. Pagmukhain na ang mga Duterte ang naging rason kung bakit nagkaletse-letse ang admin mo. Yun ang gusto mong mangyari. At ikaw naman, play safe, inosente. Pero, yun ang gustong ipakita ni Bibimba. Inosente ako, hindi ko alam. Ba't ka na presidente? Kung hindi mo kaya pala. Inosente. Hindi mo na mamudul ang mga tao, yung mga padamadramang paiyak-iyak, awasyak, mahimay ka dyan, PBM. Yun lang kabibigang ating libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video kasi ang gulo-gulo ng Pilipinas. Tapos ito na, Lisandro, party-party, si Zaldico, nandun sa ibang bansa, nag-happy-happy, enjoy sa life niya. Tapos si Martin, lalayas na, mapapahospital sa ibang bansa kasi nagkasakit. Alam niyo na ang script na ito, no? Pattern. Sa mga iba, baka sa sunod si BBM na naman ang may sakit. Inubo na ako. Sobrang chika natin. Sino ang kabibig? Ang tanong, sino kaya ang papalit ng Lacson? Sabi ni Kiko, Lacson, pag-isipan mo muna kung kailangan mo ba talagang mag-resign. Sabi ni Remulla, he's the best investigators. Talaga ba? Shock ako. Bye everyone, see you next time.